Nakakakabang humarap kay Mr. Martin ay ngumiti ako dito at lumapit. Hinawakan ko ang kanang kamay nito para magmano. Pagkatapos ay yumakap dito. Napakabait talaga ng batang ito. Ngumiti ako kay Mr. Martin. Nagkakwentuhan pa muna kami dito sa living room. Nauna nang hinatid ni Mika ang kanyang lola dahil kailangan na nitong magpahinga at napagod na rin ito sa buong maghapon na pamamasyal. Nalaman kong galing Australia ang mag-asawang Zimmerman at dito na mismo dumiretso sa bahay ni Lester. Balak na rin palang dalhin ni Mr. Martin ang kanyang ina sa Canada. Nakikinig lang ako sa mga kwentuhan nila. Nakakatuwa silang pagmasdan dahil kahit wala si Lester ay parang normal lang sa kanila na hindi nakikitang palagi. Palagi akong idinadamay sa kwentuhan ni Mrs. Luisa kahit wala naman ako sa pinag-uusapan nila. Natatawa na lang ako pero nagiging komportable na ako sa kanilang pamilya. Si Mr. Martin na mukhang hindi marunong umiti ay hindi mo akalaing mahilig din palang magpatawa. Napapahalakhak nito ang kanyang asawa at napapapalo pa sa balikat. Si Mika naman ay ngingiti-ngiti na lang sa kulitan ng kanyang magulang. Masama ang mainggit pero hindi ko maiwasan. Pinangarap ko din kasi ang ganitong pamilya. Masaya na magkakasama. Naranasan ko rin naman ang makisingit sa pamilya. Kay Tito Robert, Tita Melvie at Japoy na itinuring akong tunay na pamilya. Pero kahit saglit ko lang nakasama ang dadahuatan ko, ay yun na ang pinakamasayang araw na nakasama ko ito. Hindi ko iniisip na wala na ito dahil alam kong nasa akin lang ang earn ng daddy ko. Inabot kami ng 2:00 ng madaling araw sa kakakwentuhan. Mabuti na lang at nakalib ng ilang araw si Mika sa kanyang trabaho kaya hindi ito naghahabol ng oras ng pagtulog. Mahilig pa naman itong magbilang ng oras para sa kanyang tulog. Mabuti na lang at malaki ang bahay ni Lester. Nasa guest room tumuloy ang magulang nito at sa kabilang kwarto naman ang kay Mika na katabi sa kwarto ng kanyang lola Wela. Hiyang-hiya ako nang sabihin kong nasa kwarto ni Lester ako natutulog. Parang gusto kong magpalamon sa sahig nang biglang tumili si Mrs. Luisa sa kilig dahil magkakaapo na raw siya. Kung hindi pa hinila ni Mika ang kanyang mommy ay marami pa sana itong gustong sabihin. Napabalikwas ako nang maramdaman ko na may humahaplo sa aking dibdib. Dilat na dilat ang mata ko at ayaw gumalaw dahil nararamdaman ko ang hininga ng kung sino man sa aking buhok. Ilang sandali akong natulala at ilang sandali pa ay narinig ko ang malakas na paghiyaw ng pamilyar na boses na kilalang kilala ko. Babe! Napahawak sa kaliwang mata ang pinakamamahal kong lalaki na walang iba kundi si Lester. Napasingap ako nang makita ko ito sa aking harapan at napabangon. Lester! Oh my God, I'm sorry! Mabilis akong lumapit dito at yumakap ng mahigpit. Akala ko kung sino. Paano? Kailan ka pa umuwi? Pinagpantay ko ang mukha namin dalawa habang nakadagan sa matigas nitong katawan. Bumuntong hininga ito. Napahawak ako sa mata nito na sinapak ko pero ang kamay nito ay mabilis akong hinawakan sa pisngi at inabot ang labi ko para halikan. Sobrang bango nito ngayong umaga. Mukhang bagong ligo dahil naamoy ko pa ang sabon na ginamit nito at ang hininga nitong nakakabaliw amoyin. Ang bango mo? Ang bango mo ngayon? Hindi halatang namiss mo ako, babe. Sabay ngisin nito sa akin. Palagi naman kitang namimiss. Ikaw lang itong hindi nagpaparamdam. Parang hindi mo ako mahal. Napalabi ako. Hinawakan nito ang likod ng ulo ko at muli hinalikan ako sa labi. You're wrong. Mababaliw ako kapag hindi kita makikita. Sobrang mahal ko nag-iisang nagpapatibok sa puso ko. Ang babaeng nakahiga sa akin ngayon. Higit pa sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, babe. You're making me crazy again. Naramdaman ko ang malaki nitong palad sa aking pang-upo. Napasingap ako nang mahigpit niya akong idiniin sa katawan nito. Bigla akong nag-init. I missed you. I missed everything about you. Kahit hindi na ako magsalita ay kusa nang bumigay ang puso at katawan ko sa pagmamahal ko kay Lester. I love you, Lester. I love you, Lester ko. I love you more than you can imagine. Umiiyak pa rin ako kahit na alam ko na anong nangyari. Kahit ayaw sabihin sa akin ni Lester ang mga nangyari nung sagapin nila ang anak ng kaibigan ko. Wala itong nagawa nung umatungal ako kaya wala. No choice ito kundi isalaysay ang nangyari sa pagkakakidnap ng anak ng kaibigan kong si Tanya. Pinatahan ako nito at hinagod-hagod ang likuran ko. Kahit naligtas na ang bata ay kailangan pa rin itong obserbahan. Ang kakilala ni Lester na isang bihasang doktor ang siyang nakatuto kay Tricia hanggang sa ito ay tuluyang gumaling at hindi iyon ipinaalam kay Tanya dahil sa masala nitong pagbubuntis. Ang trabaho nila bilang Bratzovo ay malubhang delikado at madalas na alanganin ng kanilang buhay.
Natakot din ako para sa kaligtasan ni Lester. Hindi lang para dito kundi sa mga kasamahan din ito na alam ko rin na minamahal ng mga kaibigan ko. Kahit na magaling na doktor itong si Lester, kapag oras na mapahamak sa klase ng kanilang trabaho, ay alam kong hindi din ito kayang gamutin ang sarili. Tao lang din ito at may limitasyon ang kakayahan. Napabuntong hininga ako at napasiksik sa kanyang leeg na sobrang bango. Nakakandong ako kay Lester habang magkaharap ang aming katawan. Para akong bata na karga nito, kahit nakaupo ito sa malambot na kama. I can't imagine if there's something bad happened to you. I don't know what to do. I'm really scared. I'm so scared. Napapiyok ako nang muli akong mapaiyak. Mahigpit na niyakap ako nito at tinalikan ng noo ko. Babe, hindi yun mangyayari dahil alam kong may naghihintay sa akin. Bukod sa pamilya ko nag-aalala sa akin, ay alam kong mas nag-aalala ka sa akin. You're always on my mind whenever in the middle of war. Narinig ko ang paglunok nito na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Kahit noong una pa, hindi mo lang alam. Napatingala ako sa sinabing iyon ni Lester. I can see the sincerity through those dark brown eyes. Hinawakan ko ang magaspang nitong panga at maingat na hinaplos-haplos iyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Hindi mo ko pinapansin noong una pa. Paano mo nasasabi? I've loved you since the moment I laid my eyes on your beautiful face. Your beautiful soul. Lester. Humugot ito ng malalim na hininga. Ang dami kong hinintay at sinakripisyo kaya pasensya ka na ako sobrang tagal kong dumating sa buhay mo. Nasaktan pa kita dahil sa nakikita mong pagiging babaero ko. Bubukas sana ang bibig ko nang magsalita ulit ito. Sinadya kong ipakita ang pagiging gago ko para layuan mo ko. Para sa ibang mo nalang ibaling ang pagtingin mo sa akin. But why? Pagtataka ko na may halong tampo. You're too young and very beautiful for someone as old as me. Napaawang ang labi ko. Ang mabangong hininga nito ay nalalanghap ko na at masarap iyon sa pakiramdam. Pero kahit pilit kitang iniiwasan, palagi naman ako nakasunod sa'yo. Sabay ngisi nito. What? Humigpit ang paghawak ko sa kanyang panga na magaspang. My sister caught me. Napailing ito. Naningkit ang mata ko. Gusto mo na ako noon pa at alam iyon ni Mika? Tumangutango pa ito. Bilang pagsang-ayon. Inis na binitawan ko ito tinampas ng malakas sa kanyang braso. Napangiwi ito sa ginawa ko. Pinahirapan mo pa ako. May bahid ng tampo kong salita. Pumaba ang mukha ni Lester at tinalikan ng labi ko at pisngi. I'm sorry, babe. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakit at pagkukulang ko sa'yo. Kaya hindi kita iiwanan. Palagi lang ako sa tabi mo. Sa akin ka inihabilin ni Master Jung at lubos ako nagpapasalamat sa pagtitiwala niya sa nag-iisa niyang anak. Kinuha nito ang kanang kamay ko at dinala iyon sa kanyang bibig at pinaghalik-halikan ang likod ng palad ko. Sobrang mahal kita. Mahal na higit pa sa inaakala mo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang mawala sa akin ng isang Grace Jung na nag-iisa lang sa mundo. I love you so much. Sunod-sunod na nabagsakan ang luha sa pisngi ko sa bawat salita nito. Alam ko at ramdam ko ang pagmamahal nito sa akin kahit na mahigpit ito sa akin. Para akong nalulunod sa pagmamahal nito pero ako ay nakalutang dahil sa kaligayahan. I love you more, Lester ko. Napahikbi ako. Kinabig ako nito sa kanyang katawan at kulang na lang ay ibaon ako. I want you to be happy and I want to give you all the happiness that you deserve. Matapos ang 3 araw ay umuwi na ang magulang ni Lester kasama si Lola Wella. Nakakalungkot man dahil kahit paano ay nakasama ko ito ng matagal. Sobrang napakabait ng mag-asawang Zimmerman. Uuwi muna sila ng Manila bago lumipad ng Canada. Si Mika naman ay 1 araw lang na nakasama ang kanyang pamilya dahil nagmamadali na itong umuwi dahil sa trabaho. Nakausap ako kay Lester na kung pwede nang bumalik ng Maynila dahil sa naiwan kong negosyo pero muli ay tumangga ito at ayaw pumayag. Pero nitong hapon ay hindi ko sinasadyang marinig ito na may kausap sa kabilang linya at halos manigas ako sa aking pagkakarinig. Calm down, babe. Everything will be alright. No! Paano ako kakalma kung hindi pa rin matagpuan ng kaibigan kong si Aryan? Walang ibang pupuntahin yun, Lester. Mag-isa na lang siya sa buhay. Pero sinaktan pa ng kaibigan mo ang kaibigan namin. How could he do that to her?
Hindi ito nagsalita pero tinitigan lang ako. Dahan-dahan ito lumapit sa akin para ako'y hawakan pero agad akong umiwas. Galit ako. Huwag kang lalapit sa akin. Hanggat hindi pa nakikita ang kaibigan ko, hindi ka makakalapit sa akin. Mabilis akong tumalikod at nagmartsyang palabas ng kwarto nito na masama ang loob. Oh shit, babe! Hindi ko ito pinakinggan dahil masama ang loob ko ngayon. Naghahalo-halo na ang nararamdaman ko. Matinding pag-aalala para sa kaibigan ko at galit sa nobyo nitong manloloko na kaibigan at kasamahan pa man din ni Lester. Dumagdag pa na ayaw akong pabalikin ito ng Maynila ay dahil nagkakagulo na sa bahay ni Mika. Hindi ko na naisip ang ilang gamit ko na iwan doon dahil ang tangi ko lang gusto ay ang kaligtasan ng kaibigan namin na si Aryan. Sinubukan kong tawagan si Tanya pero agad ko rin na pinatay dahil ayokong makasama pa iyon sa ipinagbubuntis niya. Sumubok akong tawagan si Lian pero puro ring lang ang phone nito. Si Hana naman ay out of coverage area ang numero. Nakita ko ang duyan na pinagigitnaan ng dalawang malaking puno ng mangga dito sa likod ng mansyon ni Lester. Nakikita ko na ito at madalas pahingahan ng ilang kasambahay at ngayon pa lang ako makakaduyan. Ayoko munang makita si Lester. Naiinis ako sa kanya. Nakakatatlong ring ako nang sumagot si Mika. Sup? Si Mika. Mika, kamusta? Mabuti at sinagot mo na. Sorry, I've been busy. Si Aryan, wala ka bang alam kung nasan siya? Napasinghot ako. Sandaling natahimik si Mika bago nagsalita. Alam mo na pala. Of course, I heard it. I'm so worried about her. Bumuntong hininga si Mika. I will find her. Oh, please. Please, Mika. Hanapan mo ang kaibigan natin. Ilang saglit pa kami nag-uusap ni Mika bago ito nagpaalam. Ako naman ay tulala pa sa kawalan. Habang tumatagal ay bumibigat ang dibdib ko kahit wala naman ako sa sitwasyon na iyon. Nung una ay sa kaibigan kong si Tanya dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Tricia, ngayon naman ay si Aryan. Pumapasok sa kaisipan ko pa ang nangyari sa akin sa China, kung paano na halos magbuwis buhay ang nangyari sa amin doon. Hindi ko alam pero na-absorb ng utak ko ang lahat-lahat at parang kinakain ako ng kalungkutan. Ang pagkawala ng daddy huwating ko, na kahit sandali ko lamang siya nakita at nakilala ay tumatak sa puso't isipan ko ng buo. Oh God, babe. Hindi ko na namalayan ang paglapit sa akin ni Lester. Babe. Naramdaman ko ang mainit na pagyakap sa akin ni Lester at bago ko pa ito makita, ay nagdilim na ang paningin ko. Puting kisame ang una kong nabungaran pagkamulat ko ng aking mata. Agad ako napapikit dahil nasilaw ako sa liwanag ng bumbilya. Ilang segundo pa akong nakapikit bago ako muling dumilat ng dahan-dahan. Kulay puting kisame, puting pader ang nakikita ko sa paligid. Bumangon ako at nakaramdam ng pagkahilo kaya napahawak ako sa aking ulo. What is this? Nalaki ang mata ko nang makita ko ang kaliwang kamay ko na may nakakabit na IV dextrose. Sinundan ko ito ng tingin at doon ko lang napansin ang kapaligiran at ang kinahihigan ko. Malakas akong napatili. Hindi ko maalala kung ano nangyari sa akin para mapunta ako dito sa loob ng ospital at naka-admit. Wala pang isang minuto ay biglang bumukas ang pintuan ng silid at biglang pumasok ang humahangos na si Lester. Babe. Nakakailang hakbang lang ito na makalapit sa akin at mabilis na yumakap ng mahigpit. Lester, paano? Shh. Calm down, babe. Mahina at masuyo nitong salita at hinalikan ako sa aking labi. Para akong tolero nang sundan ko lang ito sa kanyang ginagawa. Minomonitor nito ang heartbeat ko. Walang salita mula kay Lester dahil seryoso ang mukha nito sa kanyang ginagawa sa akin. Ano nangyari sa akin? May sakit ako? May sakit ba ako? Inalalayan akong humiga ng maayos na Lester bago ito nagsalita. Kailangan mo ng maraming pahinga at huwag masyado nag-iisip ng kung ano-ano, babe. Dumukwang ito sa akin kaya inabot ko ang suot nitong white gown kaya halos magdikit na ang aming mukha. Ayos naman ako, diba? Wala akong sakit. Ayoko dito. Pakikiusap ko. You are not sick, pero kailangan mo ng maraming pahinga. Lumamlam ang mata ni Lester at nakita ko na parang nanubig iyon. Lester, I love you. Thank you for making me a happier person in this world. Hinalikan niya ang labi ko ng buong pagmamahal. Hindi ko siya maintindihan pero parang sasabog ang puso ko sa hindi ko may paliwanag na nararamdaman. Ano nangyari sa akin? Nasa Zimmerman Hospital ba tayo?
Lumayo ito na isang dangkal sa akin habang ang kanang kamay nito ay nakatungkod sa tabi ng kaliwang balikat ko. Tumango ito. Napansin kong namumula ang mata at ilong ni Lester. Lester, what happened? Maski ako ay parang gusto nang maiyak. Inabot ko mukha nito dahil gusto ko itong aluin sa kung ano man ang nagpapaluha sa mata ng pinakamamahal ko pero mabilis lang nitong hinuli at dinala sa kanyang labi, sabay halik ng mariin. We are expecting a baby. Huh? A baby? Naguguluhan kong tanong. Yes, a baby. Nagningning ang mata ni Lester sabay bumaba ang kamay nito sa akin tiyan at hinaplos iyon. Ilang sandali pa akong tulala bago ko na-realize ang ibig nitong sabihin. Mabilis ako napasinghap. Baby? May baby na ako? Magkakababy na tayo, babe. Pakiramdam ko'y lumipad, ako kasama ng kaluluwa ko sa langit dahil sa magandang balita na narinig ko sa buong buhay ko. Sa bilis ng pangyayari, nabalitaan agad iyon ng Tito Robert ko at Tita Melvia. Nasa biyahe na sila ngayon kasama sa Jepoy. Hindi ko aakalain na magkakaroon na kami ng anak ng pinakamamahal kong lalaki na si Lester. Alam ko, nito mga nakarang araw ay masama ang pakiramdam ko at 2 beses akong nagsuka pero hindi ko iyon binanggit kay Lester at baka sa pagkain lang iyon na hindi nagugustuhan ng aking tiyan. Hindi ko rin napansin na hindi na ako nadatna ng monthly period ko at 1 buwan na ang baby ko sa tiyan. Kaya pala mabilis ako magalit at magtampo nitong mga nakaraang araw ay dahil sa sintomas ng pagbubuntis ko. Napaka maramdamin ko rin dahil sa nababalitaan ko at hindi iyon nakabubuti para sa dinadala ko. Nakausap kami ng OB-GYN na sumuri sa akin kasama ko sa akin tabi si Lester. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayaring pagbabago sa buhay ko at nagpapasalamat ako ng marami sa Diyos. Gabi na nang makarating sila Tito Robert, Tita Melvie at Jepoy at dito sa ospital dumiretso. Iyak nang iyak si Tita Melvie dahil sa tuwa. Magkakapon ako! Thank you, Lord! Yakap-yakap ako ng mahigpit ng Tita Melvie ko. Thank you po. Naluluha din ako dahil masaya sila para sa akin. Kahit nakakagulat ang ganitong balita, pero masayang-masaya kami para sa iyo, mahal kong pamangkin. Hinawakan ni Tito Robert ang ulo ko at hinaplos iyon. Congratulations, Ate Grace. Magiging tito na ako. Si Jepoy na lumapit sa tabi ng kanyang mommy. Hinawakan ko ang kamay ni Jepoy at nagpasalamat dito. Ginulo ni Tito Robert ang buhok ng kanyang anak at nagbiro. Naku, magiging tito na daw siya pero hindi pa rin mautosang magsaing. Kainaman na bata. Pailing-iling pang sagot ni Tito sabay tawa. Lahat kami ay natawa dahil napanghuso na lang ang pinsan kong cute. Isang araw akong na-admit bago ako na-discharge. Nang dalhin ako dito ni Lester ay sumakay daw kami ng chopper kaya mabilis na nakarating. Eksaktong nawalan ako ng malay nang dumating ang kaibigan nitong si Alex na naghahanap pa rin sa kaibigan kong si Arian. Napasimangot ako nung malaman ko iyon pero wala na rin naman na akong magagawa dahil ito pa ang naghatid sa amin na makarating dito sa ospital. Nalaman kong kasalukuyang nanatili ito sa hotel na Sian na nobyo ngayon ni Hana. Grabe naman talaga. Kasama ng kamag-anak ko ay dumiretso kami sa malaking apartment ni Lester dito sa Makati. Ngayon pa lang ako makakapunta sa bahay ni Lester bagamat alam kong may apartment siya dito. Nakarating kami ng maayos at si Tita Melvie ang tumulong sa akin dahil na rin sa may karanasan na sa pagbubuntis kay Jepoy ay binigyan ako nito ng maraming tips hanggang sa panganganak. Ang sabi ni Lester ay magstay muna ang kamag-anak ko hanggang kailan nila gusto para may makasama ako sa kanyang bahay. Wala din namang ibang kasama dito dahil 2 ang mayroong kasambahay sa Lester. Isang tagalinis ng bahay at tagapaglaba na 2 o 3 beses lang sa isang linggo kung pumunta. Bibihira lang kung may magluto dahil hindi madalas umuwi si Lester dito sa kanyang apartment. 2 araw lang na nagstay ang kamag-anak ko dahil na rin may pasok pa sa eskwelahan si Jepoy at umabsent lang para puntahan ako. Hindi na rin nagtagal si na Tito Robert dahil marami din itong kinaabalahan sa buhay simula nang mag-retire na sa pagiging seaman. Bago ko lang din nalaman na nag-resign na ito at hindi na muling pumirma ng bagong kontrata. Ganon na rin si Tita Melvie na siyang walang tigil sa pagpapaalala para sa akin. Gabi na at kasalukuyang nakahiga na kami sa kama na magsalita si Lester. Do you want to go to your friend's house? Napabaling ang mata ko sa tanong nito sa akin. Sinong friend? Dustin's woman. Mabilis ako napasinghap. Yes, kailan? Bukas na ba? Excited na tanong ko pa. Humigpit ang hawak nito sa aking bewang sabay halik sa aking pisngi. We will go on Sunday. Ay, tagal pa.
Dismayadong ani ko. All your friends are coming. I know that you miss them. Really? Oh God, I can't wait to see them all. Yeah. He gently kissed my forehead. Si Aryan ba nandun na? Natigilan si Lester sa paghalik sa akin. I don't think so. Ay? Base sa sagot nito ay tiyak kung wala pa ang kaibigan kong si Aryan. Sa sobrang excited ko ay nauna akong magising kay Lester. Pinagandaan ko sa nagdaang gabi ang isusuot ko. Gusto ko kasing maging fresh at pretty at hindi dahil gusto kong talbugan mga kaibigan ko kundi para na rin sa sarili ko. Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na hindi ko na magawang magpaganda man lang. Pati pagsuklay ay kinatatamaran ko na rin dahil panay ang higa ko sa kama. Malayong malayo ito sa ginagawa ko noon. Ang sabi sa akin ni Lester ay normal lang daw iyon dahil sa ipinagbubuntis ko. Kahit hindi ako satisfied sa sarili ko ay merong nagpapalakas ng loob sa akin. Ang pinakamamahal kong si Lester. Good morning. May tunog pa na hinalikan ko sa labi si Lester na masarap pa ang pagkakatulog. Gumalaw ito at kumibot-kibot ang makapal nitong kilay. Ilang sandali pa ay dumilat na ito. Good morning, babe. Pause pa ang boses nito at napatingin sa akin. Ilang segundo pa itong nakatitig sa akin. You look so gorgeous, babe. Mga mukha nito na tinitigan ako. Araw-araw niya ako sinasabihan na maganda ako pero kakaiba ngayon. Kilig na kilig ako. Ngayon mo lang napansin? Kunwari ko pa at napalabi. Tumas ang sulok ng labi nito sabay kabig sa akin kaya mabilis akong napahiyaw. Napakaganda mo araw-araw, babe. Kaya siguro akong balong na baliw sa'yo. Ginayuma mo ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang maingat nitong hawakan ang likuran ng ulo ko sabay halik sa akin. Mariin at halos kainin ang buo kong labi. This delicious morning kiss energizes my body. At muli ay hinalikan nito ako ng mas mainit at mapusok na halik na halos ikabaliw ko. Nakaramdam ako ng pangiinit sa katawan. Kahit na ginawa na namin ito kagabi ay kakaiba na naman ang init ngayong umaga. I can't take it any longer, babe. Napaawang na lang ang labi ko nang bigla ko nitong binuhat at kinandong sa kanyang katawan. Dahil sa morning exercise namin ay halos manginig ang magkabilang hita ko. Nakakapagod pero sobrang sarap. Ang buong outfit ko ay hindi ko na naisuot dahil sinabay na akong maligo ni Lester sa banyo at nabasa iyon. Nakakapanghinayang pa naman dahil naglaan ako ng oras sa paghahanda ko. Ang ending ay ito pa ang nag-decide sa isusuot ko. Isang floral dress na umabot sa akin tuhod na pinaresa ng flat sandals. Hindi na ako masyadong naglagay ng pack na makeup dahil wala ng oras. Simpleng powder at lipstick na lang iyon. Hindi na nakapagkilay is life. Si Lester naman ay sobrang gwapo sa suot na simpleng navy blue v-neck at black jeans. Ang bango-bango pa nito kaya bago kami lumabas ng kwarto ay pinagsawa ko muna ang sarili ko sa kakaamoy sa kanya. Sa daan na kami kumain ng breakfast dahil dumaan kami sa isang drive-thru. Sa mansyon ni Dustin, ang aming destinasyon. So sobrang excitement ko na makarating ay nakalimutan ko ang gifts para sa kaibigan kong si Tanya at sa anak nitong si Trisha. Nakakainis dahil pinaghandaan ko pa naman iyon pero hindi ko naman nailagay sa sasakyan ni Lester. In-order ko pa naman iyon sa online. Ipapadala ko na lang iyon sa susunod na araw. Almost 11 in the morning na kaming nakarating. At dahil expected na ang pagdating namin ay nakita na namin ang ilang magagarang sasakyan. Sobrang yaman nga ng boyfriend nitong si Tanya dahil sa lawak ng lupain nito. Asyendero ata ito. Hindi rin patatalo ang malaking mansyon nito. Pagka-parking ni Lester ay nauna na itong bumaba ng sasakyan. Nagmamadali itong lumiko para ako ay pagbuksan ng pintuan. Be careful, babe. Uminit ang puso ko nang mabilis niyang hawakan ang bewang ko. Dapat tingala ako sa kanya. Ang gwapo talaga nito. Thank you, Lord. I love you. Hindi ko na napigilan na sambitin iyon. I love you more, babe. Mabilis na bumaba ang labi nito sa akin at isang mainit na halik ang ibinigay. Maghahawak kamay kaming naglalakad na Lester. Nasa likod bahay ang tatambayan namin malapit sa malaking garden. Kahit malayo ay nakita ko na nakaupo sa harap ng malaking round table ang dalawang kaibigan ko na nakatingin sa amin. Si Tanya na nalalaki ang mata at si Leah na parang natutuwa nang makita kaming naglalakad. Sa kabilang side naman, ang busy na dalawang lalaki at nandoon ang batang cute na si Trisha. Hindi pa man kami nakakalapit nang dumating ang isang sasakyan. Isang malaking tao na balbasarado ang bumaba. Ang gwapo niya at napakalaki ng katawan. Napasingap ako ng malakas nang makita kong bumaba mula roon si Hannah.
They look good together. Salita ni Lester na napatingin din. Magtatanong sana ako nang makarinig kami ng isang sigaw. Sana all my love life! Sigaw na Lian sabay kaway sa amin. Mabilis na sinaway iyon ni Tanya na parang nahiya. Imbes na mahiya ay nagkatinginan kaming dalawa ni Hana at sabay na natawa. Walang reaksyon ng dalawang lalaki na kasama namin pero lumapit sila. Nag-fist bump pa ang dalawa. Sup, TL? Nagkabit balikat lang ito at tumaas ang isang kilay. Gumalaw lang ang kilay na tumingin sa akin. Ngumiti ako dito kahit na mukhang masungit ito. Bumitaw ako kay Lester at niyakap ko si Hana na bumitaw din sa akin niyang boyfriend. Ate Grace! Hana! Mahigpit ko itong niyakap dahil na-miss ko ito. Lumapit si Dustin para salubungin ang dalawa. Nagtatakbo si Tricia nang lumapit sa amin at kami tinawag. Halos malamog ang bata sa amin dalawa ni Hana. Sabay na kami lumapit ni Hana at dumiretso naman sa kabilang table ang dalawa. Nauna kong niyakap si Lian at nagkabiruan pa kaming dalawa. Kahit matalas, ang dila nito ay mabait naman ito. Ikaw na lang talaga ang kailangan mag-adjust para dito. Hi Tanya, sobrang ganda mo na ngayon. Masaya kong bati dito habang mahigpit na niyakap ko. Maganda talaga itong kaibigan kong ito at katulad ko ay mahinhin din ito at mahinahon kong magsalita. Dumagdag pa sa kagandahan nito ang pagbubuntis nito ngayon. Congrats sa'yo. May Lester ka na. Masaya nitong sagot. Kinilig naman ako at napaupo. Nagpapasalamat talaga ako kay Kevin dahil kung hindi ako nagpunta ng China, ay baka hanggang ngayon ay wala pa akong Lester. Nagningning pa ang mata ko nang maalala ko ang panahon na iyon. Anong kaartahan yan, Grace? Mataray na singit ni Lian. Imbes na mainis ay parehas kaming apat na natawa. Ate Tanya, congrats sa'yo and best wishes. Salita ni Hana. Parehas kaming napatingin kay Tanya na mukhang nagulat. Pinalalakihan ito ng mata ni Lian. Ano best wishes? Mukhang nalito si Tanya. Maski ako ay nalito din. Basta. Congrats sa baby number 2 ninyong dalawa. Mabilis na bawi ni Hana. Bagay pala kayong dalawa ni Sian, Hana, no? Kahit pwede na kayo maging magtatay or lolo. Sa bagay, ang yummy naman talaga noon. Sabay ngisi ni Lian. Nagsalubong ang kilay ko. Kahit ganoon nga ang boyfriend ni Hana ay bagay silang dalawa. Kahit napakabata pa ng kaibigan naming ito ay mukhang in love na rin sa lalaking tinatawag na Sian. Pero bakit tinawag na TL ni Lester kanina ito? Mukhang natigilan si Hana sa sinabing iyon ni Lian pero maya-maya ay bigla itong natawa. Parehas kaming naguguluhan ni Tanya. Sabagay, tama ka ate. Hindi ko naman talaga siya gusto. Basta dumating na lang yung araw na sumuko na ako sa kanya. At hindi na matandang ermitanyo ang tawag ko sa kanya. Napapailing pa si Hana na parabang kilig na kilig din habang nagsasalita. What? Nag-tsuktsa na kayong dalawa? Gulat kong tanong. Kakaiba kasi ang pagkakaintindi ko sa sinabing iyon ni Hana. Nangamatis ang magandang mukha ni Hana dahil sa matabil kong bibig. Bala ko sanang mag-sorry nang bigla namang magsalita ng malakas itong si Lian. Oh, double celebration pala ito. Ang ating bunso ay nadaligan na ni ermitanyong Sian pero yummy. Puno pa na energy sa pagsasalita nitong si Lian. Sa Tanya ay hindi na nakapagtimpi. Sa tingin ko ay ganun din naman kayong dalawa. Don't ask. Nakataas ang isang kilay ni Tanya nakatingin sa amin dalawa ni Lian. Yes, inaamin ko. Ang sarap nga eh. Gagong Dracula yun, inuubos ang lakas ko. Parang may halong galit pa sa Lian na napalingon pa sa kabilang table kung nasaan ang boyfriend nitong si Drake ang pangalan. Bukod sa akin ay masaya ako para sa mga kaibigan ko na nakatagpo na rin ang kanilang tunay na pag-ibig. Ang nakakatuwa pa ay magkakakilala pa nga ang mga ito dahil sa kanilang grupo. Oh, ikaw Grace, natahimik ka dyan. Biglang salita ni Lian na sa akin naman napunta ang usapan. Huwag mo sabihin na pabebe ka pa dyan, daig mo pa naman ang nanalo sa Mega Lotto, tapos walang ganap. Halika nga dito, tuturuan kita ng iba't ibang klase ng posisyon. Wagas kung makapagsalita naman si Lian. Pakiramdam ko hinalukay ang aking tiyan. Bruha talaga itong si Lian. Ay, ano ba Lian? Grabe ka. Huwag mo na akong turuan. Tapos na. Mahina akong sagot habang pinagpapawisan sa hiya. Parehas na napanganga si Tanya at Hana. Mabuti na lang at wala ang anak ni Tanya at nasa kanyang daddy Dustin kaya wala itong naririnig na kung anong kabunduhan sa buhay. Langiya, dapat super triple celebration pala ito. Winasak na bataan ang ating fame. Parang nahihibang na salita ni Lian. Ako,
Si Tanya at Hana ay parehong hindi nakaimik dahil sa kadaldalan ni Lian. Kahit na sanay na kami sa ugali nitong straight to the point kung magsalita at may pagkamaldita, kapag ganito talaga ay napapalunok na lang kaming lahat. Ang madalas lang na sumasaway dito ay si Mika. Mabuti na lang at wala pang kaibigan naming iyon, kundi barado na naman itong si Lian.